Paglilinaw sa Affidavit of Undertaking sa POA. Ano nga ba itong Affidavit of Undertaking na madalas kong nababanggit sa iba kong mga video? Ang Affidavit of Undertaking guys ay ito yung isasabit mo sa POA kapag hindi ka nakapagdala ng Polo Verified Contract para mabigyan ka ng OEC. At mangangako ka na magsisend ka ng Polo Verified Contract kapag balik mo sa ibang bansa. Madalas ko ito guys nababanggit as choices kung hindi ka nakapag-verify na kontrata sa ibang bansa kung saan ka nagtatrabaho. Pero ang Affidavit of Undertaking ay bawal talaga sa POA. Dahil kapag sinabi ng POA na pwede ito, ay yan na ang gagawin ng mga OFW na hindi magpapa-verify na kontrata kahit nag-change employer sila. Dahil nga, iisipin nila na pwede naman pala kumuha ng OEC sa POA kahit walang dalang Polo Verified Contract. Isa lang ang Affidavit of Undertaking sa mga sinasuggest ko or ina-advise ko sa mga OFW na nakauwi na walang dalang Polo Verified Contract. Pero lagi ko sinasabi sa mga videos ko na kung maraming napagbibigyan pero mas marami ring hindi. Kaya ang sinasuggest ko as second choice ay dapat meron kayong representative sa ibang bansa para iproseso ang inyong Polo Verified Contract at ipadala sa inyo after na ma-verify ito. Dahil hindi talaga sasabihin ng POA na pwede yan, dahil nga responsibilidad ng mga OFW na magpa-verify ng kontrata bago umuwi sa Pilipinas, lalo na yung may mga employment changes at lumipat ng kumpanya. Para makakuha kayo ng updated OEC at ma-update din ang employment record nyo sa Polo at sa POA. Gaya nga ng lagi kong sinasabi na hindi ako gumagawa ng video na wala akong basihan, na ilalagay ko sa description ng video na ito. Dahil guys, noon talaga ay pinapayagan ito sa POA, pero nga dahil sa dumarami ang mga OFW na uuwi na walang dalang Polo Verified Contract, or minsan yun talaga ang iniisip nila kaya hindi na sila nagpapa-verify ng kontrata, kaya ngayon guys ay case-to-case basis na lang ang napagbibigyan sa ganitong proseso. So kung hindi kayo nakakuha ng OEC dahil nga wala kayong dalang Polo Verified Contract, ay kailangan nyo ng representative sa ibang bansa para iproseso ang inyong Polo Verified Contract. Pwedeng kaibigan nyo, kamag-anak nyo, katrabaho nyo, or mismong employer nyo. At isisend sa inyo ang scanned copy or original after na mapaverify ang inyong kontrata. Kaya lagi kong pinapaalala sa mga OFW na kapag may any employment changes kayo, ay kailangan nyo at required kayo magpa-verify ng kontrata bago kayo uuwi sa Pilipinas. At sino-sino nga ba ang kailangan magpa-verify ng kontrata? Eto guys, number 1, yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa. Number 2, yung mga OFW na nag-change employer or lumipat ng kumpanya. Number 3, yung mga OFW na nag-change ng job site. Number 4, yung mga OFW na nag-change yung company name kahit pareho pa rin ang owner. Number 5, yung mga OFW na nag-change position. Number 6, yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan yung apelyido sa kanilang passport, visa at kanilang kontrata. Kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata bago kayo uuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated OEC at para ma-update ang employment record nyo sa Polo at sa POA. So ayun guys, sana nakakuha kayo ng idea at nasagot ko ang mga katanungan nyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.